Mga ka-friendly Talk TV, teka lang, hindi ito simpleng palitan ng missile. Hindi ito basta-basta airstrike. Ang nangyayari ngayon sa pagitan ng US, Israel at Iran, parang chess game na pang World War ang level. At etong matindi, tinarget ng US at Israel ang mga major na tulay sa Iran. Tanong, bakit tulay? Bakit hindi agad military base? At mas lalong nakakabigla, sumagot ang Iran gamit ang isang deadly missile na tinatawag na Qiyam missile. Ano ba talaga ang plano? Sino ang may upper hand? At saan papunta ang tensyon na ito? Mga ka-friend ito, himayin natin ito. Alam mo ba na ang gera hindi lang sundalo ang kalaban? Infrastructure ang isa sa pinaka-importante. Kapag winasak mo ang mga pangunahing tulay, una, mapuputol ang supply line. Hindi makakagalaw ang mga heavy equipment, military equipment. Mabibitin ang mga logistic ng kalaban. Mahihirapan ang mga reinforcement. Sa madaling salita, hindi ka agad makikipagbarilan pag pinutol mo muna ang paa ng kalaban. Strategic move ito. Ang Iran kasi, malawak ang terrain. May mga bundok, disyerto, at mahabang highway system. Kapag nasira ang major bridges, babagal ang mga paggalaw ng missile at mga missile launcher, tangke at troops convoy. Parang sa kanto lang yan. Kung gusto mong hindi matakbo ang kalaban mo, harangan mo ang daanan. Ganun kasimple pero deadly ang epekto. At dito na pumapasok ang Qiyam missile. Hindi nagpapahuli ang Iran. Gumagamit sila ng mga Qiyam missile, isang short-range ballistic missile na kayang tumama ng target na may mataas na accuracy. Ano ang kakaiba rito? Wala itong traditional na pin sa buntot. Mas mahirap i-detect habang nasa trajectory. Kayang magdala ng mabigat na warhead at may range na sapat para tamaan ang strategic target sa rehiyon. Ang Qiyam missile ay bahagi ng missile program ng Iran na ilang taon nang nadidevelop para maging panlaban sa Western military power. Hindi ito basta display lang. Ginamit na rin noon sa mga strike sa Middle East. At kapag pinakawalan nito, hindi ito warning shot. Ito ay isang klase ng mensahe. Ano ang mensahe ng Iran dito? Simple lang. Hindi kami uurong. Kapag ginamit ang mga ballistic missile, escalation na yan kaagad. Ibig sabihin, ready silang sumagot ng mas mabigat. Hindi lang symbolic, psychological warfare din ito. Pinapakita nila na kahit tinatarget ang infrastructure nila, kaya pa rin nilang mag-counter-strike. Kung titignan mo, hindi sila agad nag-ground invasion. Ito ay ang US at ang Israel. Ang style nila, precision strike. And then strategic infrastructure damage, gaya ng ginagawa nilang pagsira sa mga tulay. At pressure without full invasion. Bakit? Kasi nga, ang full ground war sa Iran ay napakadelikado. Malaki ang Iran. May missile capability sila at may regional allies. Kapag nagkamali ang akbang, pwedeng lumawak ang conflict sa buong Middle East. At kapag lumawak pa,
pwedeng madamay ang oil route lalo na ang nasa Strait of Hormuz. At alam natin, pag naapektuhan ang oil supply, ito ay magiging global economic stock yan. Napakadelikado ba ng sitwasyon? Mga kaprende to, sa totoo lang, ito yung stage na tinatawag na controlled escalation. Parehong nagpapakita ng lakas, parehong nagpaparamdam, pero wala pang total war. Ang problema, isang maling missile lang, isang civilian target ang tamaan, isang maling intel, pwedeng mag-iba ang laro. Ito ay may tatlong senaryo. Una, yung tit for tat strike na tinatawag. Ito ay palitan lang ng atake pero limitado. At yung isa naman ay yung proxy escalation gamit ng allied group sa ibang bansa. At ang pangatlo, yung tinatawag na full regional war. Ito ang pinakaayaw natin mangyari. Mangyari sa ngayon, parang nasa gitna pa tayo. Mga kaprende top, ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa missile at tulay. Ito ay laban ng strategy, deterrence at dominance. Kung gusto mong maintindihan ang mga galawan sa likod ng mga headline, kung gusto mong i-update sa mga geopolitical chess game na ito, i-comment mo sa baba ang iyong opinion. At tingin mo ba aabot ito sa ground war? At syempre, kailangan mong mag-like, share, at mag-subscribe. Dahil dito sa channel na ito, hindi tayo basta nanonood ng balita o nakikinig. Iniintindi natin ang galawan ng mundo. Mga kaprende top, ito ang realidad sa likod ng mga missile. Hanggang sa susunod na update, maraming salamat po.